Gaslighting. Paano ka ginagawang baliw kahit ikaw ang tama? Alam mong tama ka, pero bakit parang ikaw pa ang mali? Alam mong may nangyaring masama, pero bakit ikaw ang napapaisip kung totoo ba yon? Kung naramdaman mo na to, posible kang nabiktima ng gaslighting. Isa ito sa pinakamalupit na anyo ng manipulation. Tahimik, systematic, at unti-unting winawasak ang tiwala mo sa sarili mo. Gaslighting ang tawag sa isang psychological tactic kung saan ginagawang questionable ang realidad mo. Pwedeng sabihin sa'yo na wala kang alam. Ang arte mo lang. Ginagawa mong big deal yung maliit na bagay. At sa simula, parang maliit lang. Pero habang tumatagal, nagsisimula ka ng maniwala na baka nga ikaw ang may problema, na baka nga nag-iimbento ka lang, na baka nga deserve mong pagdudahan. Ito ang nakakatakot. Kapag paulit-ulit mong naririnig na mali ka, kahit malinaw ang katotohanan, darating ang araw na ikaw na mismo ang magdududa sa sarili mo. Gaslighting ay kadalasang ginagamit ng narcissists, manipulators, o kahit ng mga taong ayaw tanggapin ang kanilang kasalanan. Bakit? Dahil mas madaling kontrolin ang isang taong litong-lito na sa kung ano ang totoo. Signs na baka ginagaslight ka na. Una, lagi kang humihingi ng paumanhin kahit hindi mo kasalanan. Pangalawa, pakiramdam mo, laging ikaw ang mali. Pangatlo, nagtatanong ka, ako ba ang nag-overreact? Pangapat, nawawalan ka na ng tiwala sa sarili mong memorya at emosyon. Ito ang dapat mong tandaan. Kung may nararamdaman kang hindi tama, may dahilan kung bakit mo yan nararamdaman. Kung paulit-ulit kang pinapatahimik, pinagdududahan at pinapalabas na baliw, baka hindi ikaw ang problema. Ang gaslighting ay hindi pagkakamali. Ito ay kontroladong panlilinlang. At ang unang hakbang para makawala ay ang maniwala muli sa sarili mong boses. Walang mas malakas kaysa sa taong naninindigan sa sarili niyang katotohanan. Huwag mong hayaang baguhin nila ang isip mo. Kapag ang totoo, sila ang natatakot sa lakas mo.